beloved Boss Mike Cervera. Ibang klase ho yung banat. Sino ho ba ang makadiyos o nagpapanggap na makadiyos diyan sa Malacanang? Ay, Senado, mga kababayan. Senado. No, Arnold Lopez, oy, Philip Cahigas, oy, Lilibet Jose. Thank you naman kay Rex Store. Nako, nag-abala pa talaga. Huwag nang mag-abala, boss siya. Oo, ha? Oo. So, eto na. Pasok na natin. Sabi ay mag-ingat sa Malacanang. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Nako, mga kababayan. Parang tinagos yung ulo ni Alan Peter Cayetano dyan, ano? Sabi ba naman, huwag mag-ingat kayo, mga kababayan, sa nagpapanggap na mga makadiyos, mga banal. Grabe, no, mga kababayan, para bang tinoro yung utak ni Alan Peter Cayetano. Oo, si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, kung ano-anong ginagawa para mapansin lang, Siguro may pangarap na mag-vice president pa rin, hindi na nga ho binibigyan ng pagkakataon yan, eh. 'Di ba, Teresita Tan? Wala na, Ai Chang. Oo. Minsan hindi na mabibigyan ng pagkakataon pa. Oo. Kaya nga yan, kapag ka nagkaroon ng posisyon, maniwala kayo, kung sakali magpe-presidente si Alan Peter Cayetano, grabe yan, baka hindi na bumabayan ng pwesto. Oo, makikipagpatayan na yan. Oo, hanggang sa huling hininga niya, gusto niya maging presidente. Dito pa lang ho, mga kababayan Saan? Sa pagiging speaker niya noon. 'Di ba? Nakipagbardagulan. Kung hindi pa pinagtulungan nila mga magkakampi talaga, sila Velasco, Sara Duterte, yan, sila Manscarpio, sila Bongo, sila Digong. Kung hindi pa pinagtulong-tulungan niya, mga kababayan, hindi bababayan si Cayetano. Tapos ngayon, mga kababayan, dito naman, Senate President. Aba, mga kababayan, ilang sesyon lang ang ginanapan. 3 lang. Hindi pa nga umabot ng 7 para masabi natin na kahit na 1 linggo sana. Kaya lang, mukha talagang minamalas ang putang ina dahil masama ugali niya. Ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang ginagawa ng mga banal para masabi na siya'y mabuting tao, Petra. Di ba? Oo. Alam nyo, mga kababayan ko, magaling talaga manantya si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niya kung sino ang totoo, alam niya kung sino ang hindi. O, kita nyo, mga kababayan. Ano sabi? Mag-ingat ka, Maria Inoue. Hida Peña, oo, mag-ingat kayo sa mga tao na nagpapanggap na mga mabubuting tao, mga makadiyos, mga banal. Hangal ang mga yan, mga kababayan. Hangal. Hangal yung mga yan. Maniwala kayo. Nako, Diyos ko po. Tirahin mo, Atty. Claire Castro. Tirahin mo. Eto na, pasok! Ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Ang hilingan po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Kita nyo, pabiktim ang putang inang Alan Peter Cayetano, pabiktim Kita nyo, mga kababayan ko, siya na nga ang nanggugulo. Kita nyo, mga kababayan, alang-alang na lang sa mga Pilipino na hindi na magpasaway-saway dahil sa mga nangyayari na mga sakuna ngayon sa Mindanao, na tila ba ito ay isang signos na tigilan nyo na yung pagsuporta sa pamilyang demonyo, sige pa rin kayo ng sige. Ilang babala na yung ginawa sa inyo. Umikot-ikot na nga dyan ang lindol sa inyo Di ba? Pasalin-salin, palipat-lipat. Lindol dito, lindol doon, lindol dyan. Buti pa ang Cebu. Medyo natatauhan na ho, mga kababayan. So kayo na lang dyan sa Mindanao. Ang mukhang hindi pa rin natatauhan. Ilang lindol pa ba ang gusto nyo?
na, nako, ewan ko ba? Di ba? Sunog, baha, lindol, abay inankin nyo na. Ha? Di ba mga kababayan ko? Mag-isip na kayo. Hindi ho yan basta-basta lang na sakuna. Kaya nangyayari yan. Ako'y naniniwala, may ibig sabihin yan. Yan ay isang babala, isang signos na kailanman wag niyong kakampihan ang mga kumakalaban sa Diyos. Alam niyo naman kung sino yung tinutukoy ko eh. Sino ba ang kumakalaban sa Diyos? Di yung tatay nilang karton at nakakulong sa dahig, ano? Biruin ninyo mura-murahin niya ang Diyos. Murahin niya ang Santo Papa. Tapos kinakampihan nyo. Kita nyo? Hindi ko nga alam kung paano nila hinaharap eh. Kung sila'y mga Katoliko, di ba? Paano nyo hinaharap ang tuwing linggo na kayo'y nagsisimba? Tapos sasabihin nyo, Duterte, Duterte, mga putang ina. Di ba kayo nahihiya nun? Yung kinakampihan nyo, demonyo. Yung kinakampihan nyo, hindi naniniwala sa Diyos. Pero kayo, pinapanalangin nyo pa. Paano nyo dinidil yan tuwing linggo? Di ba? Babalik sa simbahan, magdadasal. Ama namin, kami patawarin mo. Iligtas mo po kami sa mga tukso. Patawarin nyo po ang aming mga kasalanan. Di ba? Tapos mga kababayan, siya na po ay bigyan nyo ng kalakasan, ng mabuting kalusugan, si Tatay Digong. Putang ina nyo! Di ba? Babalik uli. Babalik sa simbahan. Magdarasal uli. Luluhod sa Diyos. Bakit? Di ba? Bakit di nyo na lang gawin na itakwil ang mga demonyo sa buhay nyo? Di ba? Tama? Wala. Mga kababayan, paulit-ulit yun ang routine. Linggo-linggo. Papaawa kayo. Papanalangin nyo. Pero, hindi nyo naman sinasabuhay. Hindi nyo naman, ginagawa yung kalooban niya. Ano ba ang kalooban niya? Itakwil ang lahat ng mga demonyo sa inyong buhay. Kayo, niyayakap nyo si Digong eh. Ang problema, gumawa pa kayo ng imahe. Gumawa pa kayo ng imahe ni Digong. Para Para sambahin. Kundi ba naman kayo mga putang ina? Kaya ngayon, sino ang dapat sisihin? Kung ang nangyayari na yan, ako'y hindi na naniniwala na basta-basta na lang sakunayan. Sino dapat sisihin ngayon? Ay babasa pa ba tayo ng mga kwento na ayon sa banal na kasulatan? Maraming ganyan. Maraming signos ang ginawa ni Moises para magbago ang isip nung paraon. Pinadala na ang mga balang, ang mga salot, nangamatay na ang mga hayop, lahat na. Mga kababayan, pinakita na, ayaw pa rin mga maniwala. Bagkus, nanalangin pa rin sila. Parang kayo, tuloy-tuloy ang panalangin nyo kay Digong. Tuloy-tuloy ang panalangin nyo sa mga Duterte. Hindi kami natutuwa na kung sakali man, nay, parusay ang mga yan, kami nahahabag at nalulungkot para sa inyo. Ganon. Tama ba? Kita nyo mga kababayan? Kita nyo mga kababayan, eto bigyan ko kayo. Biruin nyo pati sunog. Sabay-sabay na kinakadyot sila. Pati yung Convention and Trade Center sa Davao City, nilamon ng apoy ngayong Lunes, mga kababayan. Ngayong araw! Kasabay po yan ng lindol. Abay, kita nyo, kinadyot na kayo ng kinadyot ng ng kamalasan. Ayan, mga kababayan ko.
lumindol, nasunog. O di ba yan ang request ni Sara Duterte? Kami ay apoy na hindi mamatay. Ayan, tuloy-tuloy na may sunog sa inyo. Oh, kita nyo mga kababayan ko. Eh, ano pang senyalis ang gusto ninyo? Kayo, sino? Sila, yung mga hinampil. Oh, anong gusto nyo? Ano pang senyalis ang gusto ninyo? Talikuran nyo ang mga demonyo. Yan ang tanging solusyon. Basahin natin to mga kababayan bago natin ituloy si Atty. Claire. Ha? Isang malaking sunog ang sumiklab sa kilalang Davao Convention Center sa Davao City. Ngayong araw ng Lunes, Hunyo 8. Hunyo 8, June 8 ngayon mga kababayan. Mabilis na kumalat ang balita sa social media matapos itong i-broadcast ng isang netizen sa pamamagitan ng Facebook Live kung saan ipinakita ang nagaganap na fire alert sa naturang gusali. Agad namang rumisponde ang mga bombero at mga emergency responder na mabilis na tumungo sa lokasyon upang masuri ang aktwal na sitwasyon. Sa kasalukuyan, patuloy na gumagawa ng paraan ang mga otoridad upang maapula ang apoy at matiyak na ligtas ang paligid mula sa posibleng pagkalat nito. Ang Davao Convention Center ay itinuturing na isa sa mga pangunahing venue para sa mga malalaking pagtitipon o komersyal na okasyon at mga pagpupulong sa rehiyon. Habang isinusulat ang ulat na ito, wala pang opisyal na pahayag ang Bureau of Fire Protection, BFP, tungkol sa naging sanhi ng sunog kung saan mayroong mga residente. Grabe mga kababayan. Ang tanong, nasang ka baste? Putang ina mo. Alangan naman na yan, sunog na yan, iaasa mo pa rin kay Pangulo. Tangina mga kababayan, yung mga Duterte sa oras ng pangangailangan ng marami nating kababayan, hindi mo alam at hindi mo matagpuan. Si Sara ngayon, hindi mo makita. Bakit? Eh, nasaan kaya? Puting ina, nadaganan na yata. Ha? Hindi kaya? Nadaganan na siya ng kabengbangan niya. Hindi na nakatayo. Oh, si Baste, sabog na sabog pa yata. Nasusunog na yung kanilang convention center, si Baste, hindi makaakto, sabog. Oy, putang. Tao ka mo ha! Mukhang kasusubo lang mga kababayan ng hotdog. Kaya hindi makatayo, baka masakit pa yung balakang. Tangina. Di ba mga kababayan, dyan nyo ho makikita kung anong klaseng serbisyo ang binibigay ng mga Duterte. Wale. Hindi mo makita mga kababayan, putang ina eh. Di ba? Oh, nasaan yung mga hayop na yan? Ngangay. Dito na lang tayo kay Atty. Claire Castro. Oh, pasok. Na biktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una po na biktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Correct. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Oh, narinig mo yon, Alan Cayetano? Dating Senate President. O tinitignan ka pa rin naman na dating Senate President kahit 3 sesyon lang yung nagawa mo dyan eh. Sa totoo lang, ikaw yung pinakamabilis na natanggal bilang Senate President. Parehas kayo ni Marcoleta, pinakamabilis na naging chairman ng ng Blue Ribbon Committee. Dalawa kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, bagay na bagay kayong dalawa eh. Baka gusto mong syutain eh. Di ba? Bagay silang magsama mga kababayan. Tuloy. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims
na mapapanagot ang dapat Correct. mapanagot. Ayaw nila eh. Tapos babalik ta rin. Marami hong napipigilan, maraming mga naaantala. Katulad nga ho niyan, yung impeachment trial ni Sara Duterte na dapat ngayon, mga kababayan, inaayos na nila at pinaplansya na nila dahil malapit na ho ang July. Next month ho, mga kababayan, uumpisan na ho yan ng unang linggo ng buwan. Next month. Nauubos yung oras dahil sa kagahamanan nitong si 12K. Itong mga gahaman na ito, sino si 12K? Si Marcoleta at saka si Alan Peter Cayetano. Gahaman ng mga putang ini. Di ba? Ano ba? Kung ayaw na sa'yo, marunong ka naman bumilang, mas marami na ang grupo ni Sherwin Gatchalian. Putang inang bakla ka, bumaba ka na. Ang kapal na ng mukha mo, lamang na sila. Sasampu na lang kayo, mababawasan pa. Hindi ka ba nag-iisip niyan? Isipin mo na lang para sa bayan. 10 kayo, 12 sila. Sino mas marami? Tanga. Tanginan to si Alan Peter Cayetano, hindi na yata nakakasubo ng hotdog kaya nagme-menopause na. Ano? Mga kababayan? Malamang, baka hindi na ho nakakasubo ng hotdog si Alan Peter Cayetano kaya nagme-menopause na ang putang ina. Diba? Napakasimple lang eh. Ikaw ay, Ikaw ay lingkod bayan, putang ina mo, Alan Peter Cayetano. Lingkod bayan ka. Ano ba ang inuuna mo? Bayan o yung putang inang sarili mo? Di ba? Sipin nyo mga kababayan ano naman kung magpakumbaba ka na? Di ba? Kung totoo ka, mas mamahalin ka ng taong bayan. Kapag sinabi mo na, opo, ganun po talaga. Ibigay na ho natin ang mayorya sa grupo ni Sherwin Gatchalian dahil mas marami na sila. Pero putang ina mo, lingkod Duterte kang hayop ka. Parehas kayo ni Marcoleta. Hindi kayo lingkod bayan. Kayo nila Robin Padilla. Lingkod Duterte kayo. Mga putang ina nyo. Patay ka niya! Tama, mga kababayan, tama. Hindi ho sila lingkod bayan. Lingkod Duterte ang mga yan. Robin Padilla, Bongo, Bato, Amy Marcos, Cayetano, Pia Cayetanong, hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto din. Maraming drama, di ba? Yan, si Marcoleta, na putang ina, nagkaganyan na yung mukha, hindi pa talaga, ay nako. Sa totoo lang, yung ganyang mukha, sinumpa. Di ba, mga kababayan? Makakalbo ka na lang, pati kilay mo, sumama pa. Minsan, ganyan ang tingin, minsan, mga kababayan, ganyan ho ang resulta ng alin, sinusumpa. Biruin mo, makakalbo ka, pati kilay mo kasama. Tignan nyo yung anak, mga kababayan, nakalbo na, pati kilay, sumama rin. Grabe, no, mga kababayan, ano? Oo. Okay lang makalbo ka, wag lang maubos kilay mo, di ba? Ay, nako. So anyways, sige, tuloy natin si Atty. Claire. Si Atty. Claire, ang ganda, tignan nyo naman si Atty. Claire. Fresh na fresh. Kung ganyan ho ang itsura ng makikita nyo, sa Senado, araw-araw, mga kababayan, gaganahan kong pumunta ron eh. Pero kung ang makikita mo, yung mukha ni Marcoleta, Diyos ko po. Parang sige, inyo na yan. Diba, Lynn Mariano, Jay Sales, Chodora Timaho, Maria Inoue. Kung ang mukha ay katulad ng mukha ni Marcoleta, ang makikita nyo sa Senado, putang ina, parang sige na, inyo na yung Senado. Pero kung ang makikita natin, mga kababayan,
Yung katulad ho, netong maamong muka ni Atty. Claire Castro, ni Auntie Claire sa Senado, may pet sabi si Marian Tomas talagang gaganahan ka. Kung si Atty. Claire, magiging senador, mag-uopisina sa Senado, baka araw-araw nandun tayo. Di ba? Ganon. Wala Ang problema mga kababayan, yung mga hinahalal ninyo, yung mga mukhang tulok. Ano tuloy? Masasabi ring biktima rito ang dating Pangulong Duterte dahil sa ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator ng crimes against Humanity. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam ng Malacanang. Correct. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Sabi ko sa inyo di tama nga ako. Sabi ko sa inyo, di ba, lahat ng mga putukan dyan sa Senado, maging sa CR ni Cayetano, alam niya lahat yun, may pahintulot siya. Kaya nga, meron silang kaso na obstruction of justice. Si Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, at itong si Aplaska. Ngayon, kita niyo mga kababayan ang problema nila ngayon. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplaska noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Kita Ang niyo? pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa Ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kita nyo, inaprobahan lahat. Kaya natatakot na ho si bakla. Alam nyo, pag nakulong si bakla, mga kababayan ko, kailangan ang in-date niya, mga kababayan, yung malalaki ang para baka hindi na nga lumabas yan Kung malalaki lahat, mga kababayan, yung alam nyo naman si Cayetano, panay andila, Mannerism yun Oo, kasi sanay talaga yung dila niya na dumila. Kung lahat pong ito ay sinasabing may intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. Nako, malabo. Lahat yan ay hindi mangyayari. Sabi ni Atty. Claire Castro. At isa pa dyan, eto na nga, natanong din kay Atty. Claire Castro, etong tawag sa mga 18 kargador. Pasok! Sa Senate ngayon, dati-rati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakabansag sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 kargador. Ano pong reaksyon natin? Sino po rin tawag? Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang describe na ganon. Hindi ba pwedeng tawaging 18 mga pangit? Alam nyo mga kababayan, ang kakapal din ng mga mukha niyan Yung mga ilang mga Marines na dati, Baka nakakalimutan nyo yung mga kasama nyo na nasa kagubatan na nakikipaglaban sa mga masasamang elemento, nagsasakripisyo. Kayo ayaw nyo ng ganun. Kaya nga naging swail daw kayo sabi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, di ba? Ngayon, kayo ayaw nyong mahirapan, kaya kayo ay nagpapabayad ng 5 milyon. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya sa mga kabaro nyo dati na ngayon talagang nagtitiis, inaalay ang buhay para sa inang bayan, para labanan ang masasamang elemento sa mandako, sa kabundukan, sa mga pinagtataguan ng mga ilang mga rebelde. Di kayo nahihiya nun? Ang kakapal ng mga putang inang mukha nyo. May tumatawag. Andali andali. May tumatawag.
Si, ano ba to? Oh, attorney. Oh, wait lang. Tawagan ko Oh, yun. Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha? Pati bunganga nila, Eduardo Musa. Ha? Di ba? CY Games. Oh, Arman Raquinho, Marian Tomas, Shirley Santiago. Pati bunganga nila basura. Di ba? Bunganga nila basura eh. Dinadala. Hmm. So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo. Oh, nakikiusap na ho ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na wag nyo daw silang tinatawag-tawag na mga Marines. Parang kinakahiya sila eh. 'Di ba? Kinakahiya yung mga tao na yan na mga bataan ni Mike Defensor. Kinakahiya ng Armed Forces of the Philippines. Kakahiya, no? Kung gaganyanin ka, no? Yung bang itatatwa ka na, no? Nakakahiya yun. Nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 Bodyguards. bodyguards. 18 securities. 18 marites. Ayo mga kababayan, anong gusto nyong itawag? Oo. Anong gusto nyong itawag? Oo. Comment nyo nga dyan, mga kababayan. Ano ang gusto nyong itawag? Gusto ko, okay na ako dun sa 18 marites. So 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po sila. Ang pangit! Pwede daw. 18 cargadores, oo. 18 basoreros. Ito talaga si Yusik Lim no? Mga banat mo eh. Kaya nagagalit sa'yo eh. Bodyguards. Ah. So 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan. Ay, nako! Yusik Claire talaga. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo. Grabe, no? Mga kababayan, ibang klase. Oo, ibang klase talaga. Ewan ko. Wala eh. Ganon eh, di ba? Ngayon, mga kababayan, eto, maiba tayo. Alam nyo ba, di ba, alam nyo ba, na dahil nga, natalakay natin to kaninang umaga, alam nyo ba na dahil nga dito sa pagkakamali-mali na o pagbawi ng 18 cargadores, 18 basoreros na mga testigo na alaga ni Mike Defensor. Binawi ho yung si Loren Legarda, di ba? O na sa affidavit nila. Ngayon, mga kababayan ko, abay marami na hong nagsasabi na hindi na ho katanggap-tanggap at hindi na kapanipaniwala yung mga sinasabi nila. Biruin nyo, tanggalin nyo si Loren Legarda. Itira nyo si Mark Villar. Kita nyo mga kababayan, di ba? Kawawa. Kawawa itong mga 18 Marines na to. Dumidistansya na ho si Mike Defensor at saka si Balikod. Oo, si Talikod. Oo, mga kababayan, walang kredibilidad eh. Biruin mo tanggalin mo si Loren Legarda. Nauna na nga na nando doon. Yung pangalan sa affidavit nila. Tapos ngayon biglang wala na. Nagkamali lang, ganon. Ngayon mga kababayan, nag-aaway na ho, eto mga kababayan. Ayon sa ating bubwit sa Senado, nag-aaway daw ho ngayon, eto hong si Marcoleta at saka ho tong si Attorney Talikod. Bakit? Dahil daw mali-mali daw ho yung mga kanyang mga witness. Sabi nun bakit ako ang sisisihin mo?
Eh di ikaw ang abogado eh. Eh tingnan mo, napapalpak yung ating mga ginagawang propaganda. Ayaw paniwalaan ng tao. Kasi ang daming butas. Alam ni Marcoleta daw na napakaraming butas talaga. Oo. Kaya kinagagalitan, sa madaling salita, kinagagalitan niya si Attorney Talikod. Oo, mga kababayan. Eh, ito ngayon, mga kababayan, may pahayag si Attorney Talikod, kung ayaw niyong paniwalaan, etong mga 18 Marines na, lalabas na lang kami ng panibago. Tangina katwiran yan. Sabi, mga kababayan ni Attorney Talikod, sabi ni Attorney Talikod, kung ayaw nyo nang magtiwala, kung ayaw nyo nang paniwalaan etong 18 basureros, meron pa kaming 14. Utang ina. Natawa ako doon, mga kababayan eh. Ano naman pagkakaiba nung 14 sa 18? Di ba? Isipin nyo maigi, mga kababayan. Oh, anong pagkakaiba nung 18 sa bagong 14? Out na. Oo, out na yung 18. Kasi daw puro palpak eh. Oo, di ba? Puro palpak. Kaya eto na lang, bago na naman. Walang ginagawa na lang talagang mga sinto-sinto yung mga naniniwala sa kanila, no? Putang ina yan. Mga kababayan, kung ako, sasampalin ko yan eh. Ano ba naman yan? Hindi naman tayo kakitid ng utak katulad ni Leong Guerrero, di ba? Si Leong Guerrero, alam natin ang kapasidad ng utak niyan eh. Pinakamababang uri ng mga DDS. Ngayon, mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Ano ang pagkakaiba ng 18 sa 14? Di ba? Wala, mga Natutuwa nga kami dahil dyan sa ginagawa ng kampo ni Mike Defensor. Alam nyo, malamang si Mike Defensor, Leon Guerrero, makinig ka. Malamang si Mike Defensor ang magpapahamak sa mga Duterte bandang huli. Our beloved Boss Mike Severa.